Hello mga ka-afam! Dahil maulan-ulan ngayon, magluluto tayo ng may sabaw. May naisip ako, meron akong hipon at saka itlog ng pugo. Lalagyan natin yan ng miswa at saka malunggay. Simpleng ulam lang para sa tatlong kakain. Ewan ko ba, hindi talaga ako nabubusog kapag walang sabaw yung ulam ko. Ayan, ilalaga muna natin yung itlog ng pugo. Mabilis lang naman yan, mga 5 minutes. Kapag kukulo, okay na. Kapag luto na yung itlog ng pugo, babalatan naman natin yan. Tapos, iset aside. At habang pinapakuluan natin yung itlog ng pugo, atin namang i-prepare ang mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng ating soup. Kapag naihanda na natin ang mga ingredients, igigisa na natin yung bawang tsaka sibuyas. Sa mahinang apoy lang, huwag masyadong malakas para hindi naman masunog ang ating bawang at tsaka sibuyas. Mas masarap kasi at malasa ang ating ulam kapag medyo tostado ang ating bawang at tsaka translucent ang ating sibuyas. Susunod naman natin ang ating hipon. Medyo malalaki ang mga hipon na yan at saka may kamahalan, pero okay lang kasi kakainin naman natin, hindi naman natin aaksayahin. Pati mga ulo niyan, sisiksipin natin yung mga laman. Siguro nagtataka kayo, laging may hipon yung mga niluluto kong ulam. Kasi palagi kasing merong naglalako dito sa amin. Tapos nahihiya naman akong hindi bilhan kasi naaawa ko. Lalo mga bata kasi naglalako. Naawa kasi ako sa mga ganun kasi nakaka-relate ako sa kanila dahil dati naman naglalako din ako nung bata pa ako. Alam nyo naman, nalaki tayo sa hirap kaya nadadaanan din natin yung mga ganyang bagay. At saka grateful ako na nakaranas ako ng mga ganyan dahil yan ang nagpapatibay sa akin bilang isang tao. Ano ba yan? Kung ano-ano ng mga sinasabi ko, parang drama na yata ito. Balik tayo dito sa pagluluto ng ating hipon na may itlog ng pugo at saka miswa. Hintayin natin hanggang sa pumula at lumabas yung katas ng ating hipon. Saka natin lalagyan niya ng sabaw. Ayan, nakaprepare na din yung ating itlog ng pugo. Ikaw nang bahalang magtansya kung gaano karaming isasabaw mo. At kapag kumulo na ang sabaw, saka mo ngayon titikman kung okay na ba yung lasa. Kapag kulang pa sa asin, dadagdagan mo yan ng asin. At saka kaunting magic sarap o iba pang pampalasa kagaya ng paminta. Ako kapag nagluluto, hindi nawawala sa akin yung salt and pepper. Tsaka yung kaunting magic sarap at vetchin. Huwag naman masyadong marami para naman hindi tayo mabilis mamatay kasi nakakasama din naman yun kapag sobra, diba? Ngayon, lagay naman natin yung miswa. Huwag din natin masyadong patagalin kasi mabilis lang maluto yan dahil sobrang liliit lang naman ng miswa na yan. At kapag sa tingin mo luto na yung miswa tapos okay na yung timpla, ilalagay mo na ngayon yung mga itlog ng pugo na binalatan mo kanina. Mabilis lang yan, huwag masyadong patagalin kasi ma-overcook na yung mga itlog. Yan. Pampakulay lang din yan, tsaka pampaganda ng ating soup. Ako kasi medyo mahilig ako sa itlog kasi masarap talaga ang itlog. Tapos saka mo ngayon lalagyan ng dahon yan para mas healthy yung ating sabaw. Lagyan mo ng dahon ng malunggay. Marami tayong ganyan dito sa paligid kaya bakit hindi natin gagamitin, diba? O, sa totoo lang, malinamnam at masarap talaga yung sabaw na yan kasi merong hipon, itlog ng pugo, tapos meron pang malunggay na nagpapa-healthy ng ating sabaw. Kayo kung gusto nyo, subukan nyo rin tong recipe na to. Ngayon ko lang din naluto yung ganitong klaseng sabaw kasi gusto ko lang din talaga na mahigop. Alam nyo naman na kapag mami na tayo, kung ano-ano na lang pwede nating maluto para lang mapakain natin yung mga anak natin ng mas healthy at saka masarap na pagkain. At para na rin hindi pa ulit-ulit yung niluluto natin, tsaka hindi rin sila magsasawa, wag naman yung puro prito, subukan nyo rin yung may sabaw.